At ngayong gabi, aga pa, 6:47, wala kasi nag-testimony. Okay lang, mag-preach tayo isang oras. Hindi, mabilis lang po ito. Ako po kasi naniniwala na it's about time na tayo, na mga Kristiyano, ito yung tinatahak ng turo sa church ngayon. It's really about time na seryosohin natin yung ginagawa po natin. Seryosohin natin yung pagiging Christian natin. Seryosohin natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin, na pinupuntahan natin dito. Para hindi masayang lang yung effort, ganyan-ganyan. Totoo. Ang gusto ko sabihin dito, kahit gaano ka nakatagal kay Lord, iba sa atin bago pa lang, months pa lang, years pa lang, na wala po to sa tagal Wala to sa tagal ng pagkakakilala natin. Ako nga 3 years pa lang Pero kay Lord, 2006 So praise God. So sasaluhin po natin kung saan yung direction ng church natin today. Na isipin mo yun na hindi habang buhay andun ka sa level ng bagong tanggap. No? Kasi totoo Ito, pakinggan nyo ito mabuti. Ang pagiging Christian, hindi lang yun sa pag-solve ng mga problema mo sa buhay. Ang totoong pagiging Christian, hindi lang about sa problema mo. No? Na ang tagal mo na tumagal ka na ng gusto sa pagiging Kristiyano, ang pinoproblema mo pa rin is problema mo pa rin lang. Wala pong problema doon kasi problema mo yun Pero kung hanggang ngayon, problema mo pa rin lang din yung tinatakbo na pagiging Kristiyano mo. Ayun po yung pag-uusapan natin ngayon. Hallelujah. So susundan ko lang po yung pinreach ni Pastor Nicky nung last Sunday. And mayroon pong 2 parts to pong preaching ko, for today and for Sunday. Dahil maaga pa, baka magawa na natin yung 2 part. Mag-worship na tayo sa Sunday. Hallelujah. Ang title po nito is Growing into Spiritual Maturity. Okay ba yun? Sino po rito yung talaga nagde-desire na mag-mature? Kasi even in the physical realm, katawan natin, pag bata, ang cute di ba? Bata cute pag yung isip bata ang cute pag paulit-ulit. Bata ang cute Pero pag kasing laki ka na ni AJ, tapos isip bata ka pa rin, paulit-ulit ka pa din, hirap makaintindi, di ba nakakairita na? So, even sa physical natin, kailangan natin mag-mature. Ang kaibahan lang sa physical, whether wala kang gawin o hindi, yung mukha mo nagmamature. Di ba, no? Yung mukha nagmamature. Minsan nga, 20 years old pa lang, mukha ng 50. Mukha ng 60. Yung iba naman, 50 na, mukha pang 20. Ito, may ganun. Kaya hindi po ako naniniwala lang. Yung sinasabi na, hindi kasi matanda na ako Kaya ganito na. Kasi meron talagang matatanda. Sila Vic Soto, 72 years old. Si Joey, magna-90. Ay, mag-80. Ang tatanda na, pero ibig sabihin dito na yung katawan natin, pwede rin, no? Natuturuan din. Pero most importantly, ang mas kailangan nating pagtuunan ng ating spiritual na buhay. Kasi ang spiritual na maturity natin, hindi po ito nakabase sa tagal ng pagiging Kristiyano mo. Hindi ito nakabase kung gaano katagal ka nang naglilingkod sa Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus, may nauunang, nauhuli. May nauhuling, nauuna. No? Hindi rin to paramihan ng revelation or verse na alam. Kasi the moment na nag-shrink back ka, sabi sa version sa Hebrew, pag nag-shrink back ka, ultimo yung alam mo, nawawala No? Yan. Ganda. Basahin mo natin yung verse natin. Ano po to? Expository preaching lang po to. Di po tayo lalayo. Ang verse po natin kinuha natin sa Hebrews chapter 5 verses 11 to 14 hanggang Hebrews chapter 6 verses 1 to 3. Isang diretso lang po yan.
Tao lang naman naghati-hati niyan eh. Tama? Pero nasunulat yan, isang straight lang naman yan eh. So yan po yung pinakahati niyan. So, para ma-appreciate ninyo lahat, uulitin ko naman po ng maraming beses yan eh. Kaya pwede bang sa oras na to kayo muna magbasa para maintindihan ninyo. Kasi mamaya, daming beses ko pong ulitin yan. So basahin po natin, sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. Hebrews chapter 5 verses 11 to 14. Instead, you need someone to teach you again basic things about God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. Doesn't know how to do what is right. So are not sure. Still knows the difference between right and wrong. So let us stop going over the basic teachings. Let us go instead of repenting from evil deeds and place our faith in God. You don't need further instruction about baptisms, the laying on of hands, resurrection of the dead, and eternal judgment. And so, God willing, we will move forward to further understanding. Hallelujah. Let's pray. Father God in heaven, Lord, thank you very much for your word. Panginoon, salita mo, kompletong-kompleto na Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, sa mga sandaling ito. Kayo ang manguna, O Lord. Kapahayagan na nagmumula sa inyo, katas ng salita na sa inyo po nagmumula. Lord, I pray for each and everyone. Ihanda mo, God, ang aming mga puso tulad ng isang mabuting at matabang lupa na pagpasok ng iyong salita ay talaga pong ito'y magbubunga ng tigta-30, 60 at 100. Marami pong salamat, O Diyos. Alisin niyo muna ang anything na nagdi-distract po sa isip ng mga kapatid ko para makapasok ng matiwasay ang iyong salita. Thank you, Lord, sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige, palakpakan si Lord. Thank you, God, for your word. Haba, no? Game. Kung hindi tayo magmamature, doon na agad, nahahadlangan natin ang calling ng Diyos at pagiging kapaki-pakinabang natin sa Kanyang kaharian. Naintindihan natin yan? Pag mananatili tayo sa level ng baby Christian, sa level ng child, immature, son, nahadlangan natin. Di ba, lahat tayo may calling eh. Na-predestined tayo lahat to be in the likeness of Jesus Christ. So lahat tayo, definitely, may calling ang Diyos. May pagkakatawag ang Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, He has already prepared the good works for us that we need to do. I believe in my heart, every one of us, meron nang nakahanda na trabaho ang Diyos. Ang trabaho tinutukoy ko dito, hindi yung job ninyo ha. Hindi ko yung anong mga trabaho ninyo sa mundo. May trabaho na iniatang ang Diyos sa bawat isa. Hallelujah. Naalala niyo yung verse 1 Corinthians 15:58? Ang sabi doon? Stand firm, let nothing move you, give yourselves fully to the works of the Lord. For you know that your labor in the Lord is not in vain. May work ang God designated sa bawat isa. May calling ang Diyos sa bawat isa. Hindi po tayo lahat magiging pastor, given na yan. Hindi po tayo lahat papasok doon sa fivefold ministry, okay. But definitely, merong itinakda ang Diyos na trabaho para sa iyo. Kung saan ka mang field na andon, gagamitin ka ng Diyos. Kaso nga lang, ito nga yung pinag-aralan na natin ng ilang linggo na, hindi pinagkakatiwala yung trabaho sa mga baby. And God is so patient. Tama? God is so patient. Wala tayong magagawa. Sabi ni Lord, wala tayong magagawa, baby pa.
So come and go, baby, okay. Hayaan natin na mag-develop, hayaan natin na mag-ano. Kaya nga sinasabi ko, marami sa mga baby Christian, huwag kayong masaktan pag sinasabi namin yung baby Christian, ganyan-ganyan. Okay, why? Ito we really need to evaluate kung anong level na tayo. No. Hindi tayo naghuhusgahan dito, pero ikaw mismo sa sarili mo, dapat alam mo kung anong level mo na. Without acceptance, walang mangyayari. Hindi masasabi yung maturity na sinasabi, matured na ako. Wala pong ganon. Ang maturity, napapansin ng ibang tao. Kahit anong claim mo na matured na ako. Ang magsasabi po niyan, yung nakakakita at nakakasalamuha sa'yo. Ang nagsasabi niyan, Diyos. Kaya ikaw mismo have a self-reflection. Nasaan level na ba ako, Lord? Alam mo kasi ito pa isa. Ito pakinggan mo to. Marami kasi talagang Christian, mas pinipili na manatiling baby Christian. Marami talaga ang mas pinipili nila na maging baby Christian. Kasi yung baby Christian, laging iniintindi. Laging kailangan alagaan. Yung mga baby Christian, hindi mo pwedeng basta-basta na lang saktan. Yung mga baby Christian, sabi nga dito, yung illustration ng Sunday, walang ibang ginawa yan kundi umasa na lang, humingi na lang, ganyan-ganyan. Kaya ang sarap naman talaga maging baby Christian. Tama ba? Ang problema nga, pag nananatili ka sa level nun, naahadlangan mo yung calling ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga sabi ko, forever na lang, ang pinoproblema mo pa rin, yung problema mo. Ulitin ko, wala pong problemahin yung problema mo kasi problema nga yan, kailangan mo problemahin yan. Pero ang baby Christian, doon na lang nakafocus. Kasi as you mature, as you understand the calling of God, maiintindihan mo na hindi lang to tungkol sa'yo. Na ang totoong trabaho at calling na binigay sa atin ng Diyos, yung trabaho at calling ni Kristo. Okay ba yun? Ano sabi ni Jesus sa Luke? I came here to seek and save those who are lost. This is the real calling that we have. The mission and commission, ito po talaga yung trabaho na binigay sa atin ng Diyos. Ako po naniniwala, may mga tao, whether you like it or not, may mga invisible downline ka. Alam niyo yung downline? Sa mga networking, di ba may downline yon? May mga tao ka sa baba. Definitely may mga tao na ikaw ang gagamitin. May mga taong inaatang ang Diyos sa'yo. That's your calling. Kaso nga ang problem, kung hindi ka nagmamature, nakakita mo, totoo naman, yung mga baby Christian, wala namang concern yan sa iba, kundi yung sarili nila. Okay? Nahadlangan natin yung calling ng Diyos. At ang pagiging kapaki-pakinabang, useful sa kingdom. Sabi nga, nananatili ka lang na alagain. Hindi alagad. Kanino ko ba narinig to? Kay Bishop Hermie yata, kung sino mang isang, basta narinig ko na to sa mga nasasamahan namin ng mga, ng mga pastor. Naaanihin mo maraming miyembro na puro alagain. Kung ano? Puro alagain. Hindi, sakit ang ulo niyan. Kailangan natin ng mga member, kailangan natin ng mga Christian na hindi lang alagain, bagkus mga alagad ni Kristo. Disciples. Amen? Hallelujah. Again, hindi po kami galit sa mga babies, sa mga wag niyo po kaming misunderstand. Gusto lang po natin na lahat malaman kasi natin. Kasi nga kung di mo malalaman, my people are destroyed for lack of knowledge. Binubulag po tayo ng demonyo into a reality na okay lang hindi mag-mature. Alam mo, minsan naka-attend ako sa meeting ng mga demonyo eh. Oh. Well, nag-disguise ako. Alam mo kasi kailangan mo rin kilalanin yung mga kalaban mo eh.
So, nakiatid na ako minsan. Sabi ni Satan, kayo mga minyon, huwag niyong masyadong anuhin yung mga born again Christian, mga Christian. Alam mo, ganito diskarte dyan, ha? Hayaan nyo lang sila magsimba na magsimba. Hayaan nyo lang sila na Wednesday, Sunday, magsimba na magsimba. Basta sisiguraduhin nyo lang na wala silang matututunan. Siguraduhin nyo lang na distracted sila. Siguraduhin nyo lang na hindi nila malalaman yung katotohanan. Siguraduhin nyo na lang na maiintindihan lang nila yung tungkol lang sa sarili nila. You will never grow kung puro sarili mo lang iisipin mo. We are co-shepherds of Christ. Alam mo, tapat ang Diyos. Ito sasabihin ko sa'yo, tapat ang Diyos. Anong sabi niya sa Matthew 6:33? Kung naiintindihan natin. Ngayon, malalim na pagkakaintindi ko sa Matthew 6:33. Dati pagkakaintindi ko sa Matthew 6:33, basta tumugtog ako, okay na eh. Ngayon, malalim na. Sabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek first the matters of the kingdom of God. Seek first the priorities of the kingdom of God. Walang problema sa sarili mo, pero sinasabi dito, mayroong clause sa dulo eh. And all these things shall be added unto you. Problemahin mo yung trabaho ng Diyos o problemahin ng Diyos yung para sa'yo. Trabaho ng Diyos ang ginagawa natin. Diyos ang nag-utos. Kung sinong boss, kung sinong kumpanya, ito yung pinag-aralan ng nakaraan, kung sino nag-utos, kung sino nag-send, kung sino kumpanya nag-utos, siya rin ang magbibigay ng provision. Hindi hayaan ng Diyos na nagsugo na mapahamak yung sinugo niya. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 15:58, give yourselves fully. Not half, not three-fourth, fully. Grabe yan, that's self-denial. Grabe, kaya palang aga ko, mga abot ang alas 8 na ito. Ito, tuloy-tuloy ko na. Wala pa nga ako sa 4 parts po itong part 1. Okay. First part, signs of spiritual immaturity. Okay ba yun? May kasama ba kami immature dito? Siyempre, hindi natin kailangan sabihin yun. Smile lang. Okay. Anong sign ng spiritual maturity? Spiritual maturity ito po, hindi ito makikita sa physical eh. Pwedeng you're always here, pwedeng you're always mukhang okay, pwedeng maganda naman yung tayo mo sa buhay. So, tingnan natin. So, doon lang, yung verse na binasa natin kanina, marami naman yun eh. Number 1 sign ng spiritual maturity. Slow to understand the word. Ang bagal. Alam mo, hindi ito, hindi pastor kasi bobo ako. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Dahil sa Panginoon Diyos, walang bobo. Ang may spirito ng Diyos, walang bobo, walang tanga. Kasi sabi sa Corinthians, we have the mind of Christ. When you receive Jesus Christ, you receive the Holy Spirit. So it's not about you. Hindi yung sariling understanding mo to. Kaso nga lang, you are slow to understand the word if you are still babes in Christ. Sabi sa 5:11, there is much more we would like to say about this. Sabi ni Pablo, alam mo, excited ako mag-share sa'yo ng marami pa. Ang dami ko pang gustong i-share sa'yo, sabi ni Pablo. But it is difficult to explain. Ang hirap ipaliwanag sa'yo. Especially since you are spiritually dull. Sakit mo magsalta naman kasi, Pablo. Ano yung dull? Chakidal? Ano yung dal sa Tagalog? Yung hindi masakit tanggapin, Bricks. Mapurol. Ay, di ba? At least hindi bobo. Ito pala maganda pakinggan. Mapurol. Ano yung normal lang? Madaling intindihin? Mahina. Ano sabihin sa'yo pang kaaway mo? Bobo. So, ganun talaga. Spiritually dull. Hey. Ito ulitin ko
hindi po natin pinag-uusapan dito yung level ng talino nyo dito sa mundo. Maaaring hindi matalino ikaw sa mundo, hindi ka masyadong bright sa school, pero pwedeng bright ka pagdating sa Word of God. Kasi hindi yan tungkol sa'yo, sa sarili mo, tungkol yan sa Spirit. Spiritually dull persons, kasi nga baby in Christian, babes in Christ. Why? They don't seem to listen. Hey, so ito yung unang sign ng spiritual immaturity, hindi nakikinig. Tingnan yung katabi. Nakikinig? Hindi, totoo ha, totoo. Ito, real talkan na lang tayo. Dito sa loob ng church, pag may nagpipreach dito sa harap, nakikinig? Hindi. Kailangan pa bang umupo ni Tita May andun sa may pintuan na yon? Di ba nga, Tita? Yung sinasabi ko. Kasi pag matured Christian ka, you will honor the Word. Whoever it is that is sharing the Word, it is not about the one kung sino nag-share. It's about kung kaninong Word yun. It is the Word of God. You should give honor. Kaya bobo mo spiritually. Oh, masasaktan lang dun yun. This is nothing personal. We all want everyone na makalagpas na po sa level na yan. Di nakikinig, makinig. Kahit sino basta salta ng Diyos, makinig. Kasi nga, sign yan ng spiritual immaturity, ang hindi nakikinig. Basta may nagsasalta ng Diyos, makinig. Huwag kang masyadong mayabang. Di, alam mo na kasi sinasabi niya, kabisado ko na yung Bible. Wala pong ganun. Ang totoo talaga na matured na sa Panginoon, talaga naman gutom sa salita ng Diyos, swapang sa salita ng Diyos. Hanggat may mahihita siya na revelation galing sa salita ng Diyos. Attentive yan. Kaya nga, blessed na blessed si Jesus kay Mary, di ba? Mary, walang ibang ginawa, nakatungangal. Lahat na sasabihin ni Lord, salong-salo. Pati laway ni Jesus. Di ka naman nakabuti ng laway ko. Okay, number 2, sign ng spiritual immaturity. Ano sabi dyan? Still needing to be taught the basics repeatedly. Okay. Hindi po sinabi rito na kailangan lumangpas ka na sa basic. Ang sinabi rito, paulit-ulit. Ulit-ulit. Well, sabi nga namin, pag ito naman kasi talaga yung level ninyo, ako as a pastor, and as someone na talagang patient din naman kami. Talagang ulitin pa rin kasi kailangan nyo yun eh. Kung hindi naman ulitin, hindi nyo naman talaga maintindihan. Pero sana, etong time na to, pag inulit ko ulit, maintindihan mo na. Okay? O ngayon, next time, hindi mo pa rin naintindihan, edi ulitin pa rin namin. Para sa'yo. Tama? Pero dapat ikaw kasi, ito nga sabi lagi ni Nanay Ason, di ko makakalimutan yun eh. Isang word, yun na pinapakinggan natin. Isang preacher, yung pinapakinggan natin. Isang praise and worship, yung kinakantahan natin. Pero bakit yung iba lumalago? Bakit ikaw hindi pa din? Why? Alam nyo kung anong difference? Una, hindi mo ginugusto. Still needing to be taught the basics. Ulit-ulit. Ang sabi sa verse 12, you have been believers so long now. 9 years na nga eh. 10 years na nga eh. O si AJ, 15 years na nga eh. Di ko naman sinabing kayo yun. Yung years lang binabanggit ko. O ako, 19 years. Kasi sabi, ito word we're just reading the word. You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Dapat kayo na nagtuturo nang hindi nyo maintindihan eh. Kasi paano nyo kayo tuturo kung hindi kayo mismo din nyo naiintindihan? Yan sabi, ulit-ulit na lang.
Sana this time, uulitin ko isang beses pa. Pero this time, magets mo na. Para ikaw naman magturo sa ibang hindi pa nakakaintindi. E di, ang bilis mag-grow ng mga babies natin. Kasi hindi mo naintindihan, tuturo ko, maintindihan mo na sana, nawa, in Jesus' name, kasi turo mo na agad dun sa isa pang baby. Ay, nako. Alam mo, sa physical lang cute ang baby. Tandaan nyo to, ha? Sabi mo sa AJ kung nakalampin pa yan. Ay, nako. Ano sabi? Pati si Lord, cute na. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. Basic things. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. Number 3. Third sign ng spiritual immaturity. Dependent on milk. Elementary truths rather than solid food. Pag medyo bumigat-bigat ang preaching namin, ano ba yun? Dapat ano lang, dapat puro love lang tayo. You have been believers so long, you are like babies who need milk and cannot eat solid food. Alam mo kasi ito for me personally, I really do believe, ito lagi ko sinasabi pag nagla-live ako, Sil, laging ma-attend sa live ko yan, Sil. Ito lagi ko sinasabi, I really do believe that in every area of our life, there is an equivalent word for God for that. May promise ang Lord sa bawat area ng buhay mo. Ang kaso nga, hindi ka makaala-alagwa sa ibang promise ni Lord. Tanungin mo sarili mo right now. Ask yourself right now, anong salita ng Diyos ang buhay sa puso mo ngayon? Okay. Kaya nga nagagalit si Paul eh. Baka naman ultimo yung John 3:16, hindi pa buhay sa puso mo. No. Malalim, ito yung elementary teaching na sinasabi ni Paul, malalim na nga sa iba yun. Sa totoong buhay pala, elementary pa lang yun. Ibig sabihin, may mas ilalim pa. There's so much more about na pwede nating maintindihan. Sabi kong lagi lang, pinaka-basic lang lagi sinasabi ko na merong word and Diyos dyan. Paano yung mga talagang matitindihan pa? And number 4, doesn't know how to do what is right. Oh, ito na. Di ba no? No, totoo no? Ang dami Christian dito, hindi pa rin alam yung tama't mali eh. Ay, alam naman yung tama't mali, hindi lang alam paano gawin yung tama. Tama ba yun? Sabi ni Pablo yan sa verse 13. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Hey, isa to talaga sa sign ng spiritual immaturity. Ito real talkan tayo dito sa sarili mo mismo. Di naman natin nakikita yung buhay ng bawat isa eh. No? Hindi natin alam ang buhay ng bawat isa. Pwedeng lahat tayo mukhang okay right now. But you yourself, do you really have personal integrity in life? Kapag may chance mandadaya ka ba? Kapag may nadaanan ka dyang motor na may susay, kukunin mo ba? I really thank God. I will not brag. Ako dami kong pinagdadaanan personally. Pero sabi ko hindi na to tungkol sa pinagdadaanan ko. This will never be about me anymore. Pero natutuwa ako. I'm proud sa sarili ko. Thank you, Lord. Kasi may mga instances, meron minsan bumili ako ng bigas. Isang sakong bigas. Eh dahil pasara na, tila nasuklian ako ng ang dami. Sobra-sobra. Dati, tuwa na ako. Thank you, Lord na yun eh. Thank you, Lord na yun. Lord, thank you, God. You know my needs. Pero,
right at that moment, binibilang ko kasi baka nabobo ako sa math bigla, tama naman siya, mali ako. Pero hindi talaga sobra talaga. So, nakalis na ako. Umalis pa ako talaga. Kasi nagkakwenta ako sa isip ko habang nagmamotor. Nung na-confirm ko na hindi, sobra talaga. Dala-dala ko pa yung bigas. Balik pa ko talaga doon. Hindi ko po ito binabrag. Gusto ko lang sabihin kasi talaga, wala namang nakakita. Wala namang nakakaalam. Pag may temptation ka sa harap mo, how do you respond sa temptation? Eh sabi, yung immature na Christian doesn't know how to do what is right. Alam yung tama, hindi alam paano gawin. Pero pag nagmamature ka kay Lord, alam mo na yung tama, alam mo pa paano gawin. Ayos ba yun? So yun nga, sabi ko habang ginagawa natin to, self-evaluation lang. Ako, gagayahin ko lang yung sabi ni Pablo, na I do not consider myself na natin na lahat. But one thing I'm doing, I'm forgetting what's behind and I'm pushing. I'm really pushing. Wala naman akong kapal na mukha sigurong sabihin sa inyo to. Hindi ko naman binabrag yung sarili ko. Dahil ang dami kong flaws, pero ang dami kong natutunan. Mark of spiritual maturity. Ba yan? Second point pa lang ako. Hallelujah. So, mark of spiritual maturity. Number 1, ito na. So, syempre, medyo opposite nung kanina. Ano yung unang mark ng spiritual matured? Skilled in the Word. Tandaan mo to. Skilled in the Word, understands the Word, and can live the Word, and able to teach the Word. You don't need to become a pastor to know and live and teach the Word. Kasi sabi ko nga kanina, mayroon na talagang inassign ng God na calling and good works for you. Sabi ni Peter, maging ready ka lagi eh. Always be ready na kung mayroong magtanong sa'yo kung ano yung faith mo, may magtanong ano yung pinaniwalaan mo, teka lang po, tawagin ko lang si pastor ha. Di na ganun. Ang sign ng matured Christian, when the opportunity strikes, pag tinawag ng pangangailangan, alam ang salita. No? Kaya nga yung matured Christian, nakikinig dapat eh. Nakikinig talaga dapat. Kasi alam mo ito sa tagal na panahon ko na rin na nag-preach at nakikinig ng word. Ako, marami ako na-prepare na word, yung iba hindi ko nasasabi. Pero marami rin akong mga hindi pinrepare na pinapasabi. Kung attentive ka, hallelujah. Pag attentive ka, malalaman mo yung revelation galing sa Diyos. And definitely, magagamit mo yan. Hindi man ngayon, pero sabi, you have the Holy Spirit to remind you, no? Ako hindi po ako magaling magkabisado ng saktong chapter and verses. But when the opportunity kailangan, alam ko na may verse na somewhere here. Hindi ko mabanggit yung saktong verse, but alam ko I can recite the verse. Ngayon madali pag nagla-live ako kasi meron akong laptop eh. Pag naalala mo yung verse, hallelujah. So skilled in the word, understands the word, can live the word, and able to teach the word. Number 2, skilled to recognize the difference between right and wrong. Hindi lahat na mukhang tama ay tama. Tama? Nang sabi sa verse 14, tuloy-tuloy lang po, sabi hindi tayo lalayo eh. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference. Hallelujah, tinitraining pala yan. Sinasanay pala yan. Siyempre, pag baby ka, hindi mo pa alam masyado yung tama at mali. May nagagabay sa'yo, may nagtitrain sa'yo. Si Pablo, parang kanina, pagkakuha ko sa kanya sa school, sabi, Wednesday eh. Pag Wednesday, mamadali talaga ako. Pablo, come on, it's Wednesday today. So pagkakuha ko ng bag niya,
tumalon, bumaba agad doon. May mga sasakyan doon. Ay, Pablo, wag kang tatawid nang hindi ako hawak-hawak. Bata kailangan mo i-train hanggang masanay siya na dangerous pala. Hanggang masanay siya sa sense of danger. Bata So ganun din po tayo. We need to train ourselves to do what is right and what is wrong. Tinitrain yan. Alam niyo trained sa Greek? Trained in Greek is gymnasmina. Doon po kinuha ang word na gymnasium. Yung ginamit na training dyan is gymnasmina. Ano ibig sabihin nun? Showing that maturity requires discipline, practice, and consistency. Hindi pwedeng okay ka lang ngayon. Hindi pwedeng okay ka lang kung feeling mong okay ka. Hindi pwedeng mabait ka lang pag wala kang problema. Hindi pwedeng mukhang righteous ka lang pag wala kang problem. Sabi nga, sinusubukan sa pressure talaga. Sa pressure mo malalaman kung ano meron sa loob ka. Tama? Yung pressure cooker nga, kaya pinipressure cooker yan, malalaman mo kung ano laman Sa pressure tayo nasusubukan Christians, kung anong level na tayo. Kung how you respond sa circumstances. Anong lumalabas sa bibig mo? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Kinikilos. Hindi raw pwedeng magbunga ang masamang puno ng mabuti. Yung puno natin si Kristo. Tama? I am the vine and you are the branches. Thank you, Lord. Maturity is not automatic with age or time in church. It's the result of intentional growth. Sabihin nyo nga, intentional growth. Intentional growth. Ano ibig sabihin ng intentional growth? Talagang sasadyain mo. Hindi pwedeng passive Christian. Hindi. Pag tumagal akong Christian, babait din ako. Walang ganun. Pag tumagal yung akong Christian, mapupuno ko rin yung 9 na quality ng fruit of the Spirit. Hindi po ganun yun. Intentional. Susubukin ka araw-araw. Pagkagising mo pa lang, susubukin ka na Lalo pag nasimulan mong bad trip yung araw, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy. Kakainit ulo, ganyan. Susubukin ka talaga. Kaya kailangan marunong kang mag-distinguish between right and wrong. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Natututo po tayo? Ulitin ko po ba? Kasi pag inulit na paulit-ulit. Hallelujah. Next, the path to maturity. So basahin ulit natin. Ako na magbabasa. Binasa nyo na kanina Sabi sa Hebrews chapter 6. Ito na yun Let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Anong gagawin daw? Tigilan na raw po na. Let's stop going over the basic teachings about Christ again and again. I want to be clear here. Hindi po sinasabi dito na wag mo nang aralin yung basic teachings. Ang sinasabi lang, tama na yung paulit-ulit. Bob ka ba? Ang sabi lang, matutunan mo naman na. Intentional, gustuhin mong matutunan. Kasi alam mo ito I really do believe in this. Sabi ng salta ng Diyos sila na talagang nagdi-diligently seek me, natatagpuan ako. They will call unto me and I will answer. Hindi ba mahirap hanapin ang Panginoon? At hindi rin mahirap intindihin ang salita niya kung talagang gugustuhin mo. Let us go on instead and become mature in our understanding. Nasubukan nyo nang kumausap ng taong sarado ang isip? Yung kahit anong paliwanag mo, wala talaga, hindi magbabago. Nakatry na po ako niyan Dati yung drummer namin, nung nagbabanda pa ako, mabait yun sobrang bait, si Joseph Mayores. Parang naipasok siya sa isang networking. Networking, alam niyo networking? Yung mga kita mo yung mga kotse ko, yung ganyan, mga yaman. Pumasok siya doon. Ito na. Tapos nung nagkasama-sama na kami, pagkausap na namin siya,
Iba na, sarado na talaga yung isip. Kahit ano sabihin namin, Sip, ano yan? Scam lang yan. Hindi niyo masasabi na scam yan. Kasi ganito yan. Ako nakakita nito, ganito. Talagang sarado, nag-iba talaga. Ay, naku. Then one day, siguro lumipas yung buwan, na-scam nga sila. Bumalik siya sa dati. Bumalik sa dati. Mabait ulit kausap. Ibig sabihin talaga, yung mga networking nga kaya kayong convincehin eh. Nakikita niyo yun? Kasi gusto. So dapat kayo rin. Every time that you see a word, intindihin natin. Have the desire. Pray, Lord. Medyo magulo si pastor. Pero yung word mo naman yan, God eh. Pwede ba ipaintindi mo sa akin? Holy Spirit. Alam mo, sabi ni Jesus kay Peter, Peter, this has not been revealed to you by flesh and blood, but by my Father who is in heaven. God wants to reveal Himself. Hindi po tutulad ng ibang religion na pwede lang magbasa yung mga ministro. May ganong religion po kasi. Alam niyo ba yun? Na pwede lang magbasa ng Bible yung ministro. So, hindi nyo alam kung anong religion yun. Na pwede lang makaintindi sila. Hindi po totoo yun. Surely we don't need to start again. Alam niyo start again? With the fundamental importance of repenting from evil deeds, placing our faith. Kita mo to evil deeds, basic. Basic pala yun. Repenting from evil deeds, basic. Ano pa? Placing our faith in God, basic. Parang may ganun content creator. Basic. Basic. Kung hanggang ngayon, ang pag-uusapan pa rin natin yung faith mo, okay lang, pag-uusapan natin ngayon. Pero huwag na paulit-ulit. Basic. Ano ba? You don't need further instruction about baptisms. Basic pala yun. The laying on of hands. Mabigat na yun Laying of hands na yun eh. Ibig sabihin pala, dapat basic sa ating mga Christian na naglalay ng hands. Pag may sakit, patungan mo na ng kamay. Pastor, asa ka na, pastor? Patungan mo na. Basic. Hallelujah. The resurrection of the dead and eternal judgment. Ang bibigat na topic na yan Basic pala. So, intindihin natin mga kapatid. Pero wag po kayo mag-alala. Wag naman kayo mag-alala. Kasi, ang bahay naman, parang church, ganyan. Pag may baby, inaalagaan din naman. Tama po ba? We will never neglect yung kaya nga talaga may levels naman po ito. Kaya nga, meron tayong youth ministry, nag-aano sa kanila, per level, ganyan. Meron tayong yung professionals ministry, per level naman. No, hindi, si Lord nga patient, tayo pa ba? No. Kasi hindi nyo rin naman malalaman yung basic pag hindi rin naman ituturo. No? So, ganoon talaga. May levels naman po yan. So, ano rin kailangan gawin? The path to maturity, number 1, build on the foundation. So, sinabi na yung foundation, repentance, faith, baptism, resurrection, judgment. Build on that. Pwede ba to? Mga babies, Christians, can you commit sa sarili mo na i-build mo yung sarili mo dyan sa mga foundational teachings na yan? Repentance, faith, baptism, resurrection, judgment. Okay, Pastor, hindi ko pa masyadong naiintindihan yung baptism. Pastor, hindi ko pa masyadong naiintindihan yung resurrection, yung judgment. Okay, isang pamilya naman po tayo dito Pwede naman po kayo mag-ask ng help sa aming mga pastors, sa mga leaders. We can do that. No. You can research, ask ChatGPT. ChatGPT, tell me what is resurrection of the dead. Di ba? There are many ways for us to learn right now. Itong panahon na to, na pag hindi ka pa natuto, ewan ko na lang sa'yo. This is an era ng buhay ng mga tao na pag hindi ka pa natuto, sanlupalop ka ng mundo. No? Kompleto. May YouTube. Lahat kompleto. May Google. Kompleto na. So, build on that foundations. Why? We need to move on. Sabi ni Paul, we need to move on.
Press forward, not staying at the foundation, but building a full life in Christ. You will never have a full life in Christ kung yung basic foundation hindi mo kayang intindihin or ayaw mong intindihin. Why? Kasi masarap nga maging baby. Kasi nga pag baby, it's all about you. Di ba pag baby, no? Wala tayong magagawa. Pag baby, talagang tututukan mo yan, ganyan. Laging iintindihin. Baby eh. Kaso nga, nahihinder mo yung calling mo. Hindi ka useful sa kingdom. Paano yung urgency pala? Press forward, not staying at the foundation. Number 3, depend on God's grace. Maturity is God-enabled. Si Lord ang mag-enable sa atin. But believer responsibility. May grace ang God. Ibibigay niya naman yan eh. Ituturo naman ng Diyos yan eh. But that's your responsibility to grow. Hindi po automatic ang spiritual growth. Ang maganda rito, ang humahanap, nakakatagpo. Ang humihingi, binibigyan. Ang kumakatok, pinagbubuksan. Sabi nga ni James eh, kasi hanggang ngayon hindi ka pa humihingi. Di ba humingi ka kay Lord? Lord, I want to know more. Meron akong favorite na kanta ngayon ng worship song eh. I want to know you. I want to know you and be known by you. Alam mo yun? Ganda. Ayun. Na, Lord, gusto kitang makilala pa. At gusto ko makilala mo rin ako. Hallelujah. Ang sabi sa verse 3 ng Hebrews 6, and so, God willing, we will move forward. Dapat to ha, we will move forward to further understanding. Pangit naman, 30 years na yung church. Puro baby pa. Eh baka naman kasi yung church nila nursery school. Oo, di ba? Baka naman kasi yung church, ang binibuild nilang church ay, ano yun? Ay ICU ward, NICU ward. Maternity ward pala yung binubuong church kasi. Puro baby lang, pampedya lang, ganyan. Baka naman gano'n, no? Siguro may ganung calling na church talaga. No? Kaso, pag yung nagmamature na sila, umaalis. Kasi ang kaya nilang lang i-cater, puro baby. May kilala akong ganyan. Pag naglalaguan na, maghahanap na. Tama? Kasi ang totoo nagmamature, hindi na suffice ang milk sa kanya. Maghahanap na ng solid food ang mga matured Christian. Ngayon, kung ang church ay pinapakain, puro milk, kawawa naman yung mga matured na. Kaya balance rin dapat. Kasi may mga babies, every now and then, mag-ano tayo ng milk. For this week, milk tayo. Next week, steak. Balance lang. Hindi, kaya nga may mga ministries yan eh. May mga naka-assign dyan eh. Tama po ba, no? Ang ganda. Ngayon, ang ganda kasi mga tao, may mga nangangalaga. Especially sa mga youth na mga bago natin, may mga nangangalaga sa kanila. Para mabilis ang pag-grow. Hallelujah. The goal of maturity. Last point. Umabot tayo sa pang-apat na point. Dalawang part po ito Sa Sunday yung isang part. The goal. Ano pong goal ng maturity natin? Bakit natin kailangan mag-mature? Ito, kunin na natin sa Ephesians chapter 4, verses 13 to 15. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Di ba ito yung goal natin? Measuring up to the full and complete standard of Christ. Buong Christ-likeness. This is our goal. Hey, kung ibang goal mo, kasi kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Naalala niyo sabi ni Jesus, ang sino mang naghahanap ng buhay ay siyang
nawawalan ito. At kung sino man ang nag-aalay ng buhay para sa anak ng Diyos, ay siyang nagkakaroon nito. Alam ni Jesus yan? Hindi ka talo. Hindi ka talo kapag nag-mature ka sa Panginoon. Kaya nga sinabi ni Jesus yung mga nagawa kong ito, magagawa nyo rin to. At higit pa. Dahil ako'y aakyat sa Ama, sabi niya. Totoo, Jesus Christ nag-minister for only 3 years. Ay kung ikaw, 10 years ka na. Ay kung maaga nating naintindihan ito, ay kailangan pala mature. Ito kasi, ito totoo kasi. Ito po katotoo naman kasi, marami naman kasing Christian, hindi nila alam na kailangan nila mag-mature. Akala nila okay na lang. Okay na lang, at least I have faith. Okay na lang, magsimba-simba minsan. Kapag may problema, di mo na magsisimba. Pag okay yung problema, magsisimba. Okay, at least I have a little faith as a mustard seed. Isipin mo yun, kung mustard seed nga, napaka mag-move ka ng mountain. Eh paano pa kung faith mo hindi na seed? Mustard na mismo. Nakakita ba na kayo mustard? Mustasa? Sarap nun. Favorite ko yun eh. Isipin mo sa maliit na buto ng mustasa, nakakapagpalipat ka ng bundok. Ano magagawa mo kung ang pananampalataya mo kasing laki na ng mustasa? Eh, yung buto raw ng mustasa, nagiging puno. Eh, paano yung pananampalataya mo puno na? Hallelujah. Verse 14, then we will no longer be immature like children. Meron po ba akong kasama rito nagdi-desire na mag-mature talaga spiritually? Kasi pag matured ka na raw, we won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. Di ba ganun yung mga baby na pag may makarinig na kapatid, narinig mo na ba si Mother God? May ganun. May mga umiikot dito, nagsasabi about Mother God. Ang dami. Pag nagla-live ako, ang dami nagtatanong sa akin, Pastor, totoo po ba na magra-rapture na sa September 23? Ang dami. Ibig sabihin nito, may nagpapaikot, may nagpapakalat na teaching na magra-rapture sa September 23. Kasi dami, hindi lang isa eh. Tila may mga 5 lagpas na eh. Mga nagsasabi, ano pong thoughts nyo sa rapture daw sa September? Wala tayo po magagawa. Ganun kasi talaga yung mga immature, mga babies, tama? Ang daling matangay. Ang sabi dyan, tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever, they sound like the truth. Di ba? Ay naku, subukan niyong kumausap ng ibang religion. Baka bukas, nagbabahay-bahay na rin kayo sa nakaano. Baka isang araw, imbitahan mo na kami doon sa may hiwalay babae at lalaki. Lahat po kasi magagaling. Lahat mukhang tama. Kaya kailangan na ito, kaya it's an urgent matter that a real Christian should mature spiritually. Kasi nga, gagamitin ka ng Lord, may calling ang Lord sa iyo eh. Eh paano ka gagamitin ng Diyos kung may sinisharean ka? Pagdating sa dulo, ikaw pa yung nahatak. Ano yun? Hindi, mature na ako. Mag-share ako ng gospel. Kapatid, pwede ba ka naman makausap sandali? Natanggap mo na ba si Kristo? Sabihin sa'yo niyan. Kapatid, oo. Kaso alam mo ba si Kristo? Ano yan eh? Propeta yan. Mabuti yan. Alam mo, ito yung Diyos. Yung ganyan. Sa dulo-dulo, ikaw pa yung natang eh. Kaya nga importante na ikaw mismo. Dahil pag mature na Christian ka, saan ka man dalhin ng Diyos, ikaw ang mag-i-impluwensya sa mundo. True. Kung anong endeavor meron ka, kung anong kingdom nandoon ka. Sabi nga, kahit nagtitinda ka ng tuyo sa mga bawat pinupunta mo, totoo yun. You will use the opportunity. Kapag naiintindihan mo yung urgency ng pag-share, hallelujah. Dahil ito yung totoong panawagan sa atin. Go therefore and make disciples of all the nations. Sabi ni Jesus, the harvests are plentiful, but the workers are few. Eh paano hindi magiging few yung workers? Baby lahat. Nawaya. Sabi ko nga lagi, sure ako hindi sa September 23 ang rapture. Kasi birthday ni Tita Jun yun. Kaso, hindi natin pwedeng sabihin baka bukas na. O mamaya, o isang araw. Ang di lang natin pwedeng sabihin yung exact date and time at araw. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Pero, all the signs lumabas na. Urgent na. Ito pa, hindi ka nga abutan ng rapture. Kung bukas, patay ka na. Same. So it's very urgent
na bago ka lumipas dito sa mundo, bago ka mag-RIP, nagampanan mo ang calling ng Diyos sa buhay mo. Yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Kaya tama yung sabi ni Miles Monroe nasa sementeryo talaga ang pinakamayaman kasi doon lahat talaga yung mga unfulfilled na mga talagang plano hindi natupad. Potential. So in order for us to exhaust our fullest potential, we need to mature, to become matured spiritually. Ang sabi diyan, verse 15, instead, we will speak the truth in love, growing, eto na yun, growing in every way, more and more like, ulit, growing in every way, more and more like Christ. Hallelujah, ito yung ultimate goal. Growing more and more by grace, grace to grace, every day, deeper calls unto deep. Every day, there's new every morning. Binabago ka araw-araw. Sabi nga sinasabi kanina, malayo na. Malayo pa, pero malayo na. Totoo. Hindi totoo naman. Wag ka rin masyadong hard sa sarili mo kung feeling mo nasa baby Christian ka pa, may ugali ka pa ganyan. Okay lang yun. At least nakita mo yung sarili mo, maraki na rin pinagbago mo. Unti-unti, maging patient ka sa sarili mo. Desire mo lang, Lord, gusto kong lumalim sa'yo. Alam mo ito sa lahat ng gustong lumalim sa Diyos, pinapalalim ng Diyos. Yung mga hindi lumalalim sa Diyos kasi ayaw nilang lumalim sa Diyos. So start desiring right now na seryosohin nyo ang pagiging Kristiyano ninyo. Hindi nyo pa alam, sabi ni Lord, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what I have prepared for you. But the Holy Spirit daw will reveal you. Darating ka sa point ng buhay mo, pag matured Christian ka na, yung Spirit mismo nire-revealan ka na. Oh, hallelujah. Kaya huwag ka makontento na sayang ang buhay. Sana tayo maging katulad ni Pablo. Masabi natin sa dulo na I have fight the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Hallelujah. So, to attain unity in the faith, to grow in the knowledge of the Son of God, and to become like Christ, our measure of maturity. That is our measure of maturity. Hallelujah. Anong level mo ng pagiging Christ mo? Yan yung tanungan no? Sarili mo lang tanungin kasi mayabang yun pag tatanungin mo iba. Brad, anong level na ng Christ-likeness mo? Tanungin mo na yung sarili mo. Lord, nagiging kamukha na ba kita? Why? Because maturity equals Christ-likeness. Where our words, actions, decisions reflect Him. Hallelujah, ganda niyan. This is Christ-likeness. Our words, actions, decisions, nagre-reflect. Maganda yun yung dating bracelet na uso, yung WWJD. What would Jesus do? In this situation, pag si Jesus kayo nasa sitwasyon na to, na niloko, na pinagkaitan, na gutom, may maraming problema, ano kayang reaction ni Jesus? Ano kayang sasabihin ni Jesus? So pwede po yan as we mature in Christ, unti-unti. Hallelujah, nagre-reflect na si Jesus. Bago ako magbigay ng conclusion, naalala ko lang yung revelation doon si Jesus po, si God po kasi, sabi niya sa Malakay 3:3, He sits down like a silver refiner. Alam mo to, revelation to galing to sa mga ibang pastor. Pero sikat kasi itong gantong revelation and I love it. Alam mo po kasi, tinanong daw, may nagtanong sa isang nagre-refine ng silver. Paano ka ba nagre-refine ng silver? Kasi ginamit sa verse Pag ginamit sa verse, ibig sabihin, wagas, tama? Sabi sa Malakay 3:3 yun He sits down like a silver refiner. Ngayon, may nagtanong sa talagang silver refiner, paano ba mag-refine ng silver? Alam mo, sabi niya, paano raw mag-refine ng silver? He sits down meticulously, wala pong alisan ng mata. Hindi pwedeng lumagpas yung onting degree kasi. Di ba yung pure na yung ginagamit silver, 92.5. Talagang may certain. Alam mo, sabi, paano mo malalaman na refined na? Ato, sabi, pakinggan mo ito mabuti kapag nakikita ko na yung sarili ko sa silver. So this is how God is refining us. Until mag-reflect na ang Panginoong Jesus like a mirror. Oh, hallelujah. And this is Christ-likeness, our goal. So in conclusion,
Spiritual maturity is moving from dependence on milk to strength in solid food, marked by discernment, discipline, and Christ-likeness. Hallelujah. May natutunan po tayo? May part 2 po yan sa Sunday. Ang title po nun is Growing into Spiritual Maturity, Part 2. Palakpakan ba natin ang Panginoon? Thank you, Lord. Sa iyo po lahat ng papurit pagsamba. I pray, God, na lahat po na nakapakinig, really mag-desire po kami na mas lumalim pa, Panginoon, mag-mature po kami spiritually hanggang maging Christ-like po kami, mag-reflect po sa amin ng words, action, Panginoon, ng Panginoong Yesus. Marami po salamat sa iyo po lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, and everyone say, Amen. To God be the glory po.